Isang normal na araw lang ito para sa batang si Hiroshi na hilig ang larong football. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang mga kalaro na nakakarinig siya ng boses ng isang lalaki na siyang nagpapahirap dito. Maya-maya pa ay tiningnan na ni Hiroshi ang bulletin kung saan nakapaskil ang kanyang magiging bagong section at iyon ay ang Silid 53. Sinabi ng kaibigan niya na ang section na iyon ay magkakaroon ng panibagong guro na may misteryoso o manong kapangyarihan. Sa silid ay ikinuwento ni Kyoko sa kanyang mga kaibigan na ang kanilang magiging bagong guro na si Nueno Meisake ay kapitbahay nila noon, at nabanggit din nito ang kakayahan nito na makipaglaban sa masasamang espiritu gamit ang kaliwang kamay niyo na palaging may nakasuot na guwantes. Maya-maya pa ay nakita ng isa nilang kamag-aral na parating na ang guro nila kaya kaagad silang pumunta sa kani-kanilang mga upuan. Habang nasa tapat pa lang ng pinto ay may sinasabit na ito, bagay na ikinatuwa ni Kyoko sapagkat napatunayan niya sa kanyang mga kaibigan na totoo ang mga sinabi niya. Ngunit dahil may pagkamaloko ang guro, sa halip na matakot ay natawa pa ang mga estudyante. Maya-maya pa ay formal nang nagpakilala ang guro sa harap ng klase bilang Nueno Meisake na kilala rin siya sa bansag na Health Teacher Nubei. Gayunpaman pinagtawanan siya ng mga ito. Habang nagtatawanan ay biglang tumayo ang isang bata para itanong kung nakapagtataboy ba talaga si Nubei ng masamang espiritu sapagkat ihihingi umano niya ng tulong ang kanyang manika na sa palagay niya ay sinapian dahil humahaba ang buhok nito tuwing gabi. Sinubukan ni Nubei na paalisin ang masamang espiritu ng manika sa harap ng klase pero sa halip ay nakalbo lang ito, bagay na ikinainis ni Hiroshi at sinabing huwag silang linlangan at biguin ni Nubei. Tumakbo palabas si Hiroshi at naupo sa hagdan habang inis na inis pa rin, nang bigla na naman itong marinig ang boses ng lalaki at pagkatapos ay nanikip na naman ang kanyang dibdib dahilan para mahulog siya sa hagdan. Agad siyang pinuntahan ni Nubei at doon na siya sinimulang tulungan ng guro. Gamit ang Spirit Crystal ay nakita ni Nubei kung saan naroon ang masamang espiritu sa katawan ni Hiroshi pero tumanggi ang bata sa tulong ni Nubei at sinabing paaalisin niya na lang iyon mag-isa sa katawan niya. Ayon kay Nubei, sinapian si Hiroshi ng nilalang na tinatawag na Komori, isang demonyo na lumalamon sa isip at puso ng isang tao. Dahil doon ay si Kyoko na ang nakiusap kay Nubei para matulungan si Hiroshi nang sa gayon ay makapaglaro na muli ito ng maayos. Habang naglalaro ng football ay mapapansin na hindi makapag-focus si Hiroshi dahil sa Komori na nasa likuran nito na siyang nagpapahirap sa kanya sa pamamagitan ng pagpisil sa kanyang puso. Nakita iyon ni Nubei kaya pagkatapos ng laro ay pinuntahan niya ang bata at sinabing hayaan ito na makatulong siya. Nung una ay tumanggi pa si Hiroshi pero nang alisin na ni Nubei ang guwantes ng kaliwa niyang kamay na may Oni no Tei ay napapayag na niya ang bata. Dahil doon ay agad na nilang sinimulan ang pagpapaalis sa masamang espiritu. Hindi nagtagal ay lumabas na iyon sa katawan ni Hiroshi pero bago pa man iyon lumipat kay Kyoko ay pinigilan na agad ito ni Nubei kaya siya ang nasakmal nito. Gayunpaman, nasupil pa rin naman ni Nubei ang masamang espiritu sa pamamagitan ng Oni no Tei. Pagkatapos ay napaluhod na lang si Nubei habang nakahawak sa kaliwa niyang braso, bagay na ipinag-alala ni na Hiroshi, ngunit bigla pa rin naman itong ngumiti sabay tanong kung naniniwala na ba sa kanya ang bata. Simula noon ay maayos nang nakakapaglaro si Hiroshi pero hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kay Nubei kung ano ang dapat niyang gawin sa manika na tinutubuan pa rin ng buhok. Makalipas ang ilang araw, panibagong kaso naman ng kababalaghan ang naging usap-usapan sa eskwelahan. Agad na sinabi ni na Hiroshi kay Nubei ang tungkol sa multo na si Hanako na nakita umano ni Miki sa palikuran ng lumang paaralan. Naisa na nilang aksyonan ni Nubei ang tungkol doon, ngunit tumanggi ang guro sapagkat binisita na umano nito ang palikuran at wala namang nakitang espiritu kaya maaaring imahinasyon lang daw iyon dala ng takot. Dahil marami ring ginagawa ay itinaboy na ni Nubei ang dalawang bata, nang bigla namang tumayo si Ritsuko na naiihi pala at sinabi kay Kyoko na samahan siya sa palikuran dahil natatakot siya. Bago umalis ay nakiusap si Ritsuko kay Nubei na kumilos na, at dahil hindi kayang tiisin ni Nubei ang kagandahan ng kapwa guro ay sinabi pa nito na gagawin niya ang lahat ng kinakailangan para lang kay Ritsuko. Kinahapunan ay sumama ang dalawang bata kay Nubei papunta sa palikuran at doon ay naglagay sila ng mga fuchi na siyang magsisilbing panghuli sa espiritu dahil oras na dumaan ang espiritu ay gagalaw iyon. Naglagay din sila ng mga fuchi sa pasilyo dahil maaari umanong hindi gibakore si Hanako. Ang gibakore ay isang uri ng multo na hindi makagalaw sa lugar kung saan ito namatay. Wala rin naman umanong nakatala sa paaralang iyon na may namatay doon sa palikuran. Ayon sa isang dyaryo, may isang babaeng estudyante ang namatay dahil sa atake sa puso sa isang palikuran ng paaralang elementarya sa bayan na iyon. Bagamat maituturing na gibakore, sinasabi ng mga tao roon na pinagmumultuhan ni Hanako ang palikuran ng eskwelahan, at gumagala umano ang kaluluwa niyon kung saan-saan. Habang nakakaramdam ng takot ay biglang tumayo si Kyoko para magbanyo at pilit itong nagpasama kay Hiroshi dahil sa takot. Kahit may kasama na ay natatakot pa rin si Kyoko gayong wala naman doon ang multo kaya naisip ni Hiroshi na takutin palalo ito.
Dahil sa pagkataranta ay kumaripes na ng takbo palabas si Kyoko nang hindi pa nakasuot ang pang-ibaba hanggang sa madapa ito kaya tawang-tawa naman si Hiroshi. Ngunit ang pagtawa ni Hiroshi ay biglang napalitan ng takot nang mapansin nito ang paggalaw ng Fuchi. Itinuro niya iyon kay Kyoko pero dahil sa pagbibiro niya ay hindi ito naniwala sa kanya hanggang sa sumanib pa ang kaluluwa sa katawan ni Kyoko. Agad na tinawag ni Hiroshi si Nubei para masundan nila ang kaluluwa. Habang naglalakad ay sinabi ni Kyoko na hindi iyon ang babae na nasa dyaryo, sapagkat naramdaman niya na hindi sa ganoong paraan namatay ang kaluluwang sumanib sa kanya. Sinundan nila ang mga Fuchi hanggang sa makarating sila sa palikuran, at doon nila nakita ang isang babae na umiiyak habang sinasabi na hindi niya iyon mabuksan, na masakit ang kanyang tiyan, at paulit-ulit na sinasabi ang salitang mainit. Dahil doon ay inalis na ni Nubei ang guwantes ng kaliwa niyang kamay upang hawakan ang kaluluwa ni Hanako para makausap ito. Natuwa ang dalawa sapagkat maaari pala umanong magamit ni Nubei ang kaliwa nitong kamay sa ganong paraan, at hindi lamang para puksain ang masasamang espiritu. Habang hawak ang ulo ng kaluluwa ni Hanako ay nag-concentrate si Nubei at doon nito nakita ang masalimuot na pinagdaanan nito. Natatakot pala ito dahil sa trauma sa naganap na labanan. Sinusubukang tumakas ni Hanako mula sa apoy kaya nagpagala-gala ito sa lungsod hanggang sa marating ang paaralang iyon. Nagtungo ito sa palikuran pero dahil sira ang pinto ay hindi nito iyon nagawang buksan, at iyon ang dahilan kung bakit sumisigaw si Hanako. Nakahanda naman si Nubei na tulungan ito na makalabas doon para matapos na ang paghihirap nito, bagay na ikinatuwa ni Kyoko, lalo na ng babae. Ilang saglit lang ay nakalaya na si Hanako at magiging mapayapa na ito sa kabilang buhay. Pagkatapos yun ay umalis na si Nubei para makapagpahinga, habang naiwan naman ang dalawang bata na nag-aasaran tungkol sa pagiging duwag. Tumakbo si Hiroshi patungo sa palikuran habang nang asar kay Kyoko nang bigla itong makarinig ng boses ng isang babae na humihingi ng tulong. Natawa lang si Hiroshi at inisip na si Kyoko lang iyon pero pagbukas niya ng pinto ay laking gulat niya sa kaluluwang bumulaga sa kanya. Kinabukasan habang inaantok-antok pa si Nubei ay agad na nagising ang diwa nito nang makita ang napakagandang si Teacher Ritsuko. Naisip niyang yayain ito na kumain sa labas kaya dumiskarte siya sa pamamagitan ng pagsasabing may espiritu sa likod nito. Bilang normal na lang naman kay Nubei ang tungkol sa mga espiritu ay hindi nito naisip na matatakot si Ritsuko kaya palpak ang plano niyang pagyaya dito. Dismayadong pumasok si Nubei sa kanyang silid at doon ay inasar at pinagtawanan pa siya ng kanyang mga eskwela dahil nalaman pala ng mga iyon mula kay Miki ang nangyari. Marami pang nakakatawang pangyayari tungkol kay Nubei ang isiniwalat ni Miki kaya mas lalong napahiya ang guro habang nagtatawanan ang kanyang mga eskwela. Tingid sa kaalaman nila na may napakalaking mata ang nagmamasid din kay Miki. Kinahapunan habang naglalakad si Miki ay may naramdaman itong kakaiba mula sa likod niya pero hindi niya iyon pinansin at sa halip ay nagtago para makinig na naman sa nakakatuwang mga chismis ng isang nanay. Gayunpaman biglang umalis ang dalawang nanay dahil sa inis na palagi na lang may pinagtatawanan ang kapwa nila nanay na iyon. Dahil doon ay napaisip si Miki na ayaw niyang mangyari sa kanya na kainisan din ng iba, ngunit sa kabilang banda ay nagiging masaya naman siya sa ginagawa niya. Natatawang nagpatuloy si Miki sa kanyang paglalakad hanggang sa hindi niya napansin na isang nilalang na mahilig sa madadaldal ang kumuha sa anino niya. Kinabukasan habang tumatakbo si Hiroshi ay aksidente itong bumangga sa kokomelo ni Ritsuko, ngunit sa halip na mapahiya ay tuwang-tuwa pa ito at nakita ng malaking mata ang pangyayaring iyon. Maraming sikreto at nakakatawang pangyayari pa ang nakikita ng malaking mata at lahat ng iyon ay ipinakalat nito gamit ang anino ni Miki. Sinimulan nito kay Hiroshi ngunit maling impormasyon ang ipinagkakalat nito para makasakit ng damdamin kaya ang bawat isa ay napahiya. Sa silid-aralan ay ipinahayag nila ang pagkainis nila kay Miki pero mariin yung itinanggi ng babae dahil wala naman itong kaalam-alam sa ginawa sa kanya ng malaking mata. Dumating na si Nubei sa silid at doon ay hiningi ni Miki ang tulong nito, ngunit sa halip ay pinagsabihan niya ito na masama ang magkalat ng nakakatawang pangyayari at mga sekreto ng iba. Dahil doon ay nakaramdam ng kahihiyan si Miki kaya umalis ito habang umiiyak. Gayunpaman, naisip nito na baka may nagpapanggap na siya, at baka iyon umano ang nagpapakalat ng kasiraan o kahihiyan ng iba kaya kumilos siya upang malaman kung sino iyon. Habang naglalakad ang magkakaklase ay muli silang tinawag ng anino ni Miki upang magkwento na naman ang kahihiyan ng iba kaya napagdesisyonan ng mga ito na huwag na iyong pansinin. Doon na inalis ni Miki ang kanyang balat kayo upang patunayan na hindi siya ang nagpapakalat ng chismis. Laking gulat ng mga bata nang ibunyag ng anino ang kanyang tunay na anyo at nagpakilala bilang Shadow Mouth Demon. Agad nitong kinuha si Miki para kainin pero mabuti na lang at dumating si Nubei para bawiin si Miki mula sa demonyo. Pagkatapos ay hinarap na ni Nubei ang Shadow Mouth pero maging siya ay ipinahiya rin nito. Gayunpaman para kay Nubei ay ordinaryong chismis lang naman iyon dahil hindi naman palaging naririnig ang katotohanan at kung palagi lang maniniwala sa mga sabi-sabi ay masasaktan lamang.
Inatake na ng Shadow Mouth si Nubei pero bilang ganti ay pinutol ni Nubei ang 5 nitong dila gamit ang Oni no Tei. Hindi nagtagal ay nasupil na ni Nubei ang demonyo, bagay na ikinatuwa ng mga estudyante nito. Sa huli ay natutuhan ni Mickey na pawang magagandang chismis na lang ang ikukwento niya tungkol kay Nubei. Kinabukasan ay puspusan sa pag-iinsayo si Makoto sa Tetsubo para sa gaganaping pagsusulit bukas. Ngunit nahihirapan siyang itaas ang kanyang katawan dahil masyado siyang maliit. Isa pa ay natatakot siya na baka mapagtawanan kaya pilit siyang nag-insayo. Habang paulit-ulit niyang sinusubukan na itaas ang katawan ay may biglang humawak sa mga paa niya na animoy tinutulungan siya, bagay na labis na ikinatakot ng bata kaya napatakbo na ito palayo. Nang sumunod na araw, habang tumatakbo si Nubei sa pasilyo ng paaralan ay ito naman ang napasubsob sa kokomelo ni Ritsuko. Nagmamadali kasi ito dahil siya ang magiging guro ng gym class na sasailalim sa pagsusulit sa Tetsubo. Dahil doon ay pinaalalahanan siya ni Ritsuko na mag-ingat sapagkat marami umano ang naaaksidente sa Tetsubo ngayong buwan. Bago magsimula ay pinakiramdaman muna ni Nubei ang lugar kung may masamang espiritu ba doon na siyang posibleng dahilan ng mga aksidente. Dahil wala namang kakaiba ay nagsimula na sila. Una ay pinakitaan muna ni Nubei ng iba't ibang estilo ng Tetsubo ang kanyang mga estudyante pero mapapansin na balisa si Makoto. Pagkatapos ni Nubei ay sinimula na nila ang pagsusulit at nauna na si Kimura. Sunod agad na tinawag si Makoto pero napansin ni Nubei na may kakaiba sa bata kaya tinanong niya ito. Doon sinabi ni Makoto na hindi nila dapat gamitin ang Tetsubo dahil sa kappa o isang water demon na nagpakita sa kanya kahapon. Ngunit sa halip na maniwala ay nagtawanan pa ang ibang estudyante at tinuya pa si Makoto, bagay na ikinainis nito sapagkat nagsasabi umano siya ng totoo. Sa kabila ng tawanan pinaniwalaan ni Nubei si Makoto kaya sa halip na mag-Tetsubo ay magma-marathon na lang sila. Sa faculty habang nagre-research si Nubei ay kini-question siya dahil sa pagpapasara niya ng Tetsubo at sa paniniwala na mayroon dong kappa. Pinag-usapan din siya ng mga estudyante kaya sinabi ni Makoto na itigil na ni Nubei ang ginagawa dahil wala namang maniniwala sa kanila at sasabihin na lang umano ng bata sa lahat na nagsinungaling lang siya. Pinigilan ni Nubei si Makoto at sinabing sa halip na gawin iyon ay manguha na lang ito ng ebidensya para mapatunayan na totoo ang sinasabi niya. Dahil doon ay ginamit muli ni Makoto ang Tetsubo nang makaalis si Nubei. Saktong dadaan si Hiroshi sa tapat ng Tetsubo kaya habang naroon si Makoto ay nasaksihan nito kung paano hinailan ng kappa si Makoto. Wala nang nagawa si Hiroshi para tulungan ang kamag-aral kaya agad niyang ibinalita kay Nubei ang nangyari. Agad nilang binalikan ang lugar para tulungan si Makoto. Gamit ang dowsing rods ay sinundan nila kung saan patungo ang daloy ng tubig sa ilalim ng lupa hanggang sa dalhin sila noon sa isang lumang balon. Bumaba sila sa balon at patuloy na hinanap si Makoto. Hindi nagtagal ay narating na nila ang parte kung saan posibleng nakatira ang kappa. Walang ano-ano ay may biglang humagip kay Hiroshi at iyon na ang tinatawag na kappa. Aatakihin na sana ni Nubei ang kappa nang bigla itong pigilan ni Makoto na nagsabing hindi iyon masama. Sa katunayan ay pinuprotektahan umano sila ng kappa mula sa bomba na nasa ilalim ng lupa ng paaralan. Inisip ni Nubei na ang bomba ay naiwan doon noong panahon pa ng digmaan at kailangan iyong maalis sa lalong madaling panahon. Samantala, inalis na ng principal ang karatula sa Tetsubo para muli na iyong magamit ng mga estudyante. Dahil doon ay mas lalo nang nag-itak ang lupa sa ilalim kaya kumilos na si Nubei. Gamit ang kanyang Oni no Tei ay tinakot niya ang mga bata na nasa Tetsubo para magtakbuhan ang mga ito at ilang segundo lang ay tumakbo na sila at doon na sumabog ang bomba. Inihatid ng kappa ang apat papunta sa ligtas na lugar. Labis ang pasasalamat ng mga ito sa kappa dahil maraming buhay ang nailigtas nito. Samantala, bilang kapalit sa naantalang pagsusulit, sa halip na Tetsubo ay table tennis na lang ang lalaruin ng mga ito upang mabigyan sila ni Nubei ng grado sa gym class. Nang sumunod na araw ay naglaro naman ang mga ito ng football na paboritong laro ni Hiroshi pero kabaligtaran naman para kay Kimura. Pagkatapos ay nagtungo naman si Nubei sa kaitaasan ng gusali ng paaralan para mag-orasyon, ngunit itinigil niya rin agad iyon sapagkat ayaw makinig ng espiritu sa kanya, at aniya ay matatagalan pa iyon kaya mas mabuti pa umanong pagbawalan muna ang mga estudyante na pumunta roon. Habang inaaral ni Nubei kung paano masusupil ang espiritu ay biglang dumating si Ritsuko upang ipaalam sa kanya na nagbabalak umano sina Hiroshi na tingnan ang may 13 baitang na hagdan. Ang hagdan na iyon na papuntang rooftop ay may 12 baitang umano kapag umaga at nagiging 13 kapag gabi. Ngunit oras na may tumungtong sa pan-13 ay bigla na lang iyong maglalaho at hindi na makakabalik pang muli. Habang nakatitig ang dalawa sa hagdan ay bigla silang ginulat ni Kimura at sinabing bilangin nila ang baitang. Ginawa iyon ng dalawa pero 12 lang ang mga baitang kaya para kay Kimura ay chismis lang ang tungkol sa pan-13. Maya-maya pa ay dumating din doon si Nubei para yayain na ang tatlo na bumaba.
Sapagkat hindi rin naman umano ng mga ito makikita ang ika-13 baitang dahil tanging masasamang tao lang ang makakakita nyon. Habang naglalakad pababa ay napansin ni Kimura ang kagamitan ni Nubei para sa paghahanap ng mga espiritu kaya nagtaka ito. Maya-maya pa ay nagsimula na ng klase si Nubei pero napansin nito na wala si Kimura. Nasa labas iyon at nagbabalak na akyatin muli ang may 13 baitang dahil aminado ito sa pagiging masamang tao sapagkat palagi siyang hindi umaaten sa klase at dinudumihan ang mga pader, hindi rin siya nagbabayad ng pamasahe at nangungupit pa sa kanyang ama. Ngunit maya-maya pa ay natuntun din siya ni Nubei at pilit na pinabalik sa klase dahil sa simultaneous national practice exam na magsisimula bukas kaya kailangan nilang magkaroon ng practice pagkatapos ng kanilang klase. Gayunpaman hindi napansin ni Nubei na tumakas muli si Kimura at dumiretso ito sa faculty. Nang makitang naroon si Ritsuko ay nagkunwari ito na ipinapatawag iyon ni Nubei para palihim na makakuha ng sagutan papel. Doon ay nakilala nito ang pasaway din tulad niya na si Sasaki na palihim ding kumuha ng sagutan papel at inaya pa siya na sumali sa grupo ng mga ito. Samantala, nang makarating si Ritsuko sa silid-aralan ay agad nitong tinanong kung bakit siya ipinatawag ni Nubei kay Kimura. Doon palang nalaman ni Nubei na natakasan na naman siya ni Kimura kaya tinapos na nito ang klase at nagpatulong sa mga estudyante sa paghahanap sa pasaway na bata. Isinama naman ni Sasaki si Kimura sa hagdan na may 13 baitang at sinabing naroon ang mga iba pa nilang kasamahan. Ikinwento nito ang nangyari 10 taon na ang nakaraan tungkol sa isang pasaway na estudyante tulad nila na nananakot sa mga guro gamit ang patalim at nagnanakaw pa ito ng mga pagkain sa tindahan. Tinangkarin umano nito na sunugin ang paaralan pero dahil nahuli iyon ng isang guro ay tumakbo iyon pataas ng hagdan. Sa kasamaang palad ay nadulas iyon at namatay. Pagkatapos ng insidenteng iyon tuwing may pasaway na bata na umaakyat doon sa hagdan ay nagiging 13 ang mga baitang yon. Pinilit na ni Sasaki si Kimura na akyatan ang hagdan at nang nasa pang 12 baitang na sila ay doon na inamin ni Sasaki na siya ang estudyanteng namatay doon. Napasigaw si Kimura nang makita ang tunay na itsura ni Sasaki kaya nalaman ni Nubei ang kinaroroonan niya. Agad nilang pinuntahan si Kimura pero huli na ang lahat dahil naitulak na ni Sasaki si Kimura sa pan-13 baitang. Dahil doon ay inilabas na muli ni Nubei ang kanyang Oni no Tei upang buksan ang lagusan ng pan-13 baitang. Pinakiusapan ni Nubei ang kaluluwa ng mga bata pero nagmatigas ang mga ito dahil alam nila na dahil bata pa sila ay hindi kayang saktan ni Nubei ang mga espiritu nila. Gayunpaman pilit na nagmakaawa si Kimura na mailigtas siya kaya pinagtulungan siyang hilahin nina Hiroshi, Kyoko, at Makoto. Nagtaka ang mga kasamahan ni Sasaki kung bakit tinutulungan ng tatlo si Kimura gayong pasaway din iyon tulad nila. Sa tulong ni Nubei ay tuluyan nilang nabawi si Kimura at pagkatapos ay pinagsabihan niya ang mga espiritu na tigilan na ang pagiging pasaway. Ngunit hindi pa rin nakinig ang mga ito kaya napilitan na si Nubei na gamitin ang kanyang Oni no Tei. Sa huli ay natuto na si Kimura kaya ibinalik na nito sa guro ang saguutang papel at humingi ng paumanhin. Sa kabila ng lahat ay naniniwala pa rin naman si Nubei na mabuting bata si Kimura, at simula noon ay naging kaibigan na rin ito nina Hiroshi. Makalipas ang ilang araw, isang nilalang na tinatawag na Yuko ang nagkatawang tao upang makapasok sa mundo ng mga tao at hanapin ang bungo na angkop sa kanya. Sa pamamagitan ng puting kristal ay natukoy nito ang taong hinahanap niya. Sa paaralan, habang sinisimula ng principal ang meeting ay kinwentuhan ni Nubei si Ritsuko ng tungkol sa haunted house at mga multo dahilan para matakot na naman ito. Nagalit ang dalaga at hinabol si Nubei hanggang sa biglang bumangga si Ritsuko sa dibdib ng gwapong lalaki na bagong guro pala doon. Ipinakilala sa kanila ng principal ang bagong PE teacher na si Tamamo Kyosuke. Habang nakatingin ang lahat kay Tamamo ay lingid sa kaalaman ng mga ito na si Tamamo ay ang nilalang na si Yuko na nagbalat kayo sa mundo ng mga tao upang hanapin si Hiroshi. Gayunpaman, may kakaibang aura na naramdaman si Tamamo nang makita nito si Nubei. Maya-maya pa ay ipinakilala na ito ni Nubei sa mga estudyante, at mapapansin na pinagkaguluhan ito ng mga mag-aaral na babae, at ikinumpara pa sa ating bida. Gayunpaman, agad na natuon ang atensyon ni Tamamo kay Hiroshi at nilapitan niya ito, habang tinitingnan ang perpekto at angkop na bungo ng bata para sa kanya. Habang nagaganap iyon ay nagsimula na ring makaramdam ng kakaiba si Nubei sa bagong guro. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na sila ng pagpapractice para sa darating na soccer event sa susunod na linggo. Dahil paboritong laro ni Hiroshi ang soccer ay nagpakitang gilas dito si Tamamo para makuha ang loob ng bata. Hinamon pa niya si Nubei ng one-on-one. Noong una ay nakay Nubei ang suporta ni Hiroshi pero nang magawang agawin ni Tamamo ang bola ay hinangaan na ito ni Hiroshi. Natigilan naman si Nubei sa kanyang kinatatayuan sapagkat nakita nito na naging bungo ang bola. Dahil doon ay sinabi nito kay Kyoko na isama si Hiroshi paalis dahil alam niya na ngayon ang pagkatao ni Tamamo. Gayunpaman sinundan pa rin ni Tamamo si Hiroshi na nasa silid-aralan.
Doon ay ibinigay ng bata sa kanya ang ginawa nitong Nisenga na inisip niyang normal na tela lang. Pagkatapos ay isinama niya sa silid ng mga kagamitan at doon niya na ibinunyag ang kanyang totoong pakay kay Hiroshi. Ngunit lingid sa kaalaman ni Tamamo na may plano na rin pala sa kanya si Nubei at doon ay sinabi ng guro na ang Nisenga na suot ni Tamamo ay may sumpa. Gayunpaman, mabilis lang na sinira ni Tamamo ang mga Nisenga dahil sa angking lakas nito na hindi basta-basta tinatabla ng mga sumpa. Pagkatapos ay binihag nito si Hiroshi, at gamit ang kanyang mga alaga ay iniwan niya si Nubei na nakikipaglaban sa mga iyon. Ngunit nang mapasandal sa pader ay napansin ni Nubei na ilusyon lang ang mga umaatake sa kanya, dahil oras na huminto siya sa paggalaw ay mawawala na rin ang ilusyon, at iyon ang tinatawag na Genshi no Jutsu. Matapos mapagtanto ang lahat ay agad na kumilos si Nubei para habulin si Yuko pero hindi niya maiwasang malito sa mga ilusyon ni Yuko hanggang sa mabangga siya ng isang truck na inakala niyang isang matanda. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Nubei para sundan si Yuko at doon ay ginamit niya na ang kanyang Oni no Take ngunit, sa huli ay nagawa siyang patumbahin ng napakalakas na si Yuko at pagkatapos ay tinangay muli si Hiroshi paalis. Dinala nito ang bata sa tambakan ng mga sirang sasakyan upang doon kumpletuhin ang kanyang Jinka no Jutsu. Pilit na kumawala si Hiroshi habang isinisigaw ang pangalan ni Nubei para humingi ng tulong ngunit sinabi ni Yuko na napatay niya na ang guro gamit ang kanyang kubi sa sumata. Maya-maya pa ay inalis na ni Yuko ang kanyang lumang bungo kaya nakita na ni Hiroshi ang totoo nitong anyo. Takot na takot ang bata at wala nang magawa habang papalapit sa kanya si Yuko upang simulan na ang pagkuha sa bungo niya, ngunit natigilan ito nang biglang dumating si Nubei. Gayunpaman, nag-aalala naman si Hiroshi sa kalagayan ni Nubei pero kahit ganon ay pinilit pa ring lumaban ng guro sa ilusyon ni Yuko. Dahil mapapansing nahihirapan si Nubei ay nag-iisip si Hiroshi ng paraan para matulungan ito. Mininipyala ng bata ang sasakyan upang kumapit sa magnet ang mga metal na ilusyon, pati na rin ang hawak na armas ni Yuko, at doon na sinamantala ni Nubei ang pagkakataon para tapusin ang nilalang. Sa pag-aakalang nagtagumpay na sila ay umalis na ang dalawa sa lugar pero ang hindi nila alam ay nabuo muli si Yuko. Nang sumunod na araw ay pumasok si Nubei na puno ng tapal ang katawan pero dahil mapagbiro ito ay inakala ni Ritsuko na nananakot lang ito sabay tapik sa mga sugat nito. Napatalon sa sakit si Nubei pero nagulat ito nang marinig ang boses ni Yuko. Lumapit ito kay Hiroshi at sinabing hindi na ito interesado sa bungo ng bata. Dahil sila lang ang nakakaalam ng tungkol sa nangyari ay sa rooftop ng paaralan sila nag-uusap ni Nubei. Doon sinabi ni Tamamo na naiiba si Nubei sa ibang mga tao kaya interesado siya na malaman pa ang tungkol dito. Gayunpaman, nakahanda si Nubei na kalabanan muli si Tamamo pero naantala iyon nang ituro ni Tamamo ang umiiyak na si Makoto na nasa tuktok ng mataas na poste. Agad na kumilos si Nubei para iligtas ang bata kahit na iniinda pa nito ang sakit ng mga sugat niya. Ngunit pagkarating sa tuktok ay biglang naging watawat ang bata dahil ilusyon lang pala iyon ni Tamamo bagay na labis na ikinainis ni Nubei. Kinahapunan nang pauwi na sana sina Hiroshi at Kyoko ay biglang tinawag ni Tamamo si Hiroshi upang alamin mula dito ang mga bagay na tungkol kay Nubei. Ngunit hindi iyon natuloy dahil biglang dumating si Nubei at doon ay nagharap na muli ang dalawa. Gayunpaman, ang dalawang bata ang pinuntirya ni Yuko kaya agad na tumakbo si Nubei para harangin ang pag-atake nito. Sa pamamagitan yon ay nasusukat ni Yuko ang kakaibang kakayahan ni Nubei kumpara sa mga ordinaryong tao. Sa pangalawang pagkakataon ay muling napabagsak ni Nubei si Yuko. Bagamat tanggap ni Yuko ang pagkatalong muli ay mas naging interesado ito kay Nubei, at sinabi nito na sa susunod nilang pagkikita ay sisiguraduhin na ni Yuko na alam niya na ang sekreto ng guro. Kinagabihan ay late nang nakapaglakad pa uwi si Shoichi dahil nakatulog ito sa klase. Nang walang ano-ano ay may liwanag na sumulpat mula sa likuran niya at lumapit pa iyon sa kanya kaya napasigaw sa takot ang bata. Kinabukasan ay ikinwento ni Shoichi sa kanyang mga kaklase ang tungkol doon at sinabing nakakita siya ng UFO. May ilang mga naniwala pero sina Hiroshi ay hindi kumbinsido sa kwento dahil para sa kanila ay hindi naman totoo ang mga alien. Nagtawanan pa ang apat dahil ilusyon lang naman umano iyon ni Shoichi kaya nilapitan sila nito at ipinakita ang iba't ibang litrato na tungkol sa UFO. Gayunpaman, hindi pa rin naniwala ang mga ito sapagkat hindi naman iyon aktwal na nakuhanan ng litrato ni Shoichi. Dahil doon ay niyaya ni Shoichi ang apat na sumama sa kanya mamayang gabi upang tawagin ang mga alien pero tumanggi ang mga ito. Kinailangan pa niyang sabihin na maghahanda siya ng masasarap na pagkain para lang pumayag ang apat. Sunod na pinuntahan ni Shoichi si Nubei sa faculty room upang yayain din sa pag-aakalang malakas ang telepathic power nito pero hindi pumayag ang guro dahil hindi naman ito naniniwala sa mga UFO. Dahil doon ay palihim na lang na kinuha ni Shoichi ang crystal spirit ni Nubei at dinala sa lugar kung saan nila tatawagan ang mga alien. Nagulat ang apat nang makita na hawak ni Shoichi ang spirit orb pero wala na ang mga itong magawa kundi ang ipagpatuloy ang gusto ni Shoichi para makakain sila ng masasarap na pagkain.
Naghawak-hawak sila ng kamay upang simulan na ang pagtawag sa UFO, habang sa faculty ay napansin naman ni Nubei na nawawala ang spirit orb niya. Agad na pumasok sa isip nito kung sino ang posibleng kumuha nyon, at naisip na oras na gamitin yun ni Shoichi nang wala ang pahintulot niya ay may masamang mangyayari. Samantala, makalipas ang isang oras na paulit-ulit na pagtawag nila sa UFO ay nainip na ang apat kaya bumitaw na ang mga ito para kumain. Doon na nagsimulang lumitaw ang UFO, bagay na ikinatuwa ni Shoichi, habang ang apat naman ay gulat na gulat. Tumani yun sa tapat nila at nang bahagyang makalayo ay sinundan nila iyon dala ang mga pagkain para ialok sa mga alien bilang tanda ng kanilang pakikipagkaibigan. Maya-maya pa ay narating na nila ang kinaroroonan ng UFO, at namangha sila ng may mga alien na lumabas mula doon. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan ang ugali ng mga iyon, kaya maging ang nagplano na si Shoichi ay natakot na rin sa mga alien, lalo na nang bihagan siya ng mga iyon. Mabuti na lang at dumating doon si Nubei para harapin ang mga alien bago pa man may mangyaring masama kay Shoichi. Pagkatapos maglaho ng mga nilalang ay sinabi ni Nubei sa mga bata na hindi alien ang mga iyon kundi ang tinatawag na creature, mga nilalang na nabuo sa pamamagitan ng espiritu. Ibig sabihin ay multo ang mga iyon na lumilipad sa himpapawid. Pagkatapos maipaliwanag ni Nubei ang tungkol doon ay biglang naiyak si Shoichi dahil umasa ito na magkakaroon na siya ng kaibigan ng mga alien, pero sinabihan ito ni Nubei na huwag iyakan ang ganoong bagay dahil hindi naman totoo ang mga alien. Pawang mga planeta lang umano ang nasa kalawakan, kaya sa huli ay naintindihan din ni Shoichi na tama nga ang kanilang guro. Lumipas ang ilang araw at nagkaroon ng field trip ang kanilang section sa isang amusement park. Sumama rin sa kanila si Ritsuko, bagay na ikinatuwa ni Nubei dahil iniisip nito na magiging magkatabi sila sa roller coaster, at sa pamamagitan yon ay mararamdaman niya ang kokomelo ni Ritsuko oras na yumapos iyon sa kanya. Ngunit, hindi nangyari ang imahinasyon ni Nubei dahil ang babae sa likod niya ang nakatabi niya. Pagkatapos ay nagkayayaan naman ang apat na estudyante na pasukin ang inexperience zone. Doon nila natutuhan ang tungkol sa astral projection. Ito ay tumutukoy sa paniniwala o karanasan kung saan ang isang tao ay maaaring lumabas mula sa kanyang pisikal na katawan at maglakbay sa ibang lugar o dimensyon. Nang malaman ang tungkol sa astral projection ay naging interesado si Miki, kaya inaral pa talaga nito kung paano iyon gawin at saka sinubukan. Dahil sa pag-aaral na iyon ay kinyo lang sa tulog si Miki, kaya kinabukasan habang nasa klase ay inaantok pa ito. Dahil doon ay pinagbigyan ni Nubei si Miki na matulog muna sa klinik ng paaralan. Habang natutulog ay doon na nangyari kay Miki ang inaral niyang astral projection. Humaba ang kanyang leeg at nakagala siya sa paaralan hanggang sa makarating sa faculty. Nagulat sa kanya ang principal, pero sinabi niya rito na panaginip lang naman iyon. Iginala pa niya ang kanyang ulo at narating niya ang mesa ni Nubei kung saan naroon ang mga sagot para sa pagsusulit nila mamaya sa matematika. Dahil iniisip ni Miki na panaginip lang ang nangyayari ay inandire pa nito si Ritsuko pagpasok nito sa silid. Napasigaw ng malakas ang guro, kaya napaatras na si Miki at nagising na mula sa kanyang pagkakatulog. Pumunta si Miki sa faculty na siyang pinanggalingan ng sigaw, at nang makita siya ni Ritsuko ay sinabi nito na siya ang multo, sabay na himatay. Nainis si Miki dahil pinagkamalan siyang multo, gayong napakaganda nga raw niya para katakutin. Maya-maya pa ay nagsimula na ang pagsusulit nila sa matematika, at laking tuwa naman ni Miki nang maalala niya ang mga sagot na nakita niya sa faculty, kaya nakakuha siya ng perpektong score. Kinagabihan, muling gumana ang astral projection ni Miki, kaya pumunta ito sa bahay ng kanyang mga kaklase upang tingnan kung ano ang ginagawa ng mga ito. Tawang-tawa si Miki sa reaksyon ng mga kaklase niya, pero kinabukasan ay hindi niya alam na pinag-uusapan na pala siya ng mga ito. Pagpasok niya sa silid ay galit ang lahat sa kanya at tinawag pa siya ng mga itong multo. Humingi si Miki ng tulong kay Nubei, ngunit seryosong sinabi ng guro na mag-usap sila sa pribadong lugar. Natakot si Miki kaya tumakbo siya palayo para magtago sa mga ito. Sa gymnasium ng paaralan niya ikinubli ang sarili hanggang sa nakatulog na siya doon. Doon ay hindi niya namalaya na nakahiwalay na ang kaluluwa niya sa kanyang katawan, kaya napasigaw siya sa takot ng mapagtanto iyon. Sa lakas ng kanyang sigaw ay natunton na siya ni Nubei, at agad siyang tinulungan ng guro na mapabalik ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Malaki ang pasasalamat ni Miki sa kanyang guro, kaya napaiyak at napayakap na lang ito kay Nubei. Isang umaga, manghang-mangha sina Hiroshi sa bagong mountain bike ni Akira na pinaghirapan nitong pag-ipunan sa loob ng 6 na buwan. Maya-maya pa ay niyaya muna ni Akira ang tatlo sa isang tindahan para ilibre ang mga ito, pero hindi pa man sila nakakapasok ay bigla namang natamba at nabangga ng truck ang bagong bisikleta ni Akira. Sa paaralan, tahimik at walang kibo si Akira habang nanghihinayang naman ang tatlo dahil pinaghirapan pa naman nito ang ipinambili niyon. Dahil sa sunod-sunod na kamalasan ni Akira ay inisip ni Hiroshi na baka may masama umanong espiritu kay Akira na siyang nagiging sanhi ng kamalasan nito. Dahil doon ay naisip nilang sumangguni kay Nubei, kaya agad nila iyong pinuntahan sa faculty.
Ikinwento nila sa guro ang mga nangyari pero ayon kay Nube ay wala naman siyang nararamdamang espiritu kay Akira. Para hindi na malungkot ang bata ay naisip ni Nube na pasalihin ito sa isang paligsahan kung saan isang bagong bisikleta ang maaaring mapanalunan, lalo na at magaling naman ito sa sining. Natuwa si Akira at agad na kumuha ng clay para maghulma ng figure ni Kyoko bilang kanyang model na siyang ilalaban niya sa contest. Nang magsisimula na ay laking gulat ng tatlong lalaki nang makitang nag-alis pa si Kyoko ng kanyang damit, gayong mukha lang naman niya ang kailangan ni Akira. Maya-maya pa ay nagsimula na ito pero dahil hindi pa niya iyon matatapos ay iniwan muna nila iyon sa silid na may nakalagay na bawal galawin. Ngunit, isang nilalang ang pumasok sa silid at sinira ang ginawa ni Akira, kaya kinaumagahan ay laking gulat nila nang makita iyon, at nagtaka sila kung sino ang may gawa niyon. Muli ay inisip ni Hiroshi na malas si Akira kaya halos mawala na ito ng pag-asa. Nilapitan ni Nube ang clay at naramdaman nito ang mahinang espiritu. Sa palaruan, naisip ni Akira na lahat na lang ng pinagpapaguran niya ay nababaliwala, nang biglang dumating si Nube para palakasin ang loob niya na gumawa ulit sila ng panibago. Magdamag siyang sinamahan ng apat hanggang sa sila na lang dalawa ni Nube ang natirang gising dahil inantok na ang tatlo. Samantala, para hindi maramdaman ang antok ay kinausap ni Nube si Akira, at para na rin malaman ang pinagmumula ng sinasabing kamalasan ay tinanong niya ito kung nakaranas na ba ito ng aksidente na muntik na nitong ikamatay. Agad na sumagot si Akira at sinabing noong bata pa siya ay nalunod siya at nawala ng malay, at muntik na siyang mamatay noon kung walang nakapag-CPR sa kanya. Doon na binanggit ni Nube ang tungkol sa isang nilalang na sumisira sa pinaghirapan ng mga batang pinahihirapan dahil sa pagkamatay ng mga iyon ng maaga. Biglang nahulog ang isang figurine sa silid na naging sanhi para magising ang tatlo, at doon na rin nagsimulang magpakita ang nilalang na tinatawag na Statue Demon. Gulat na gulat si Akira at naalala nito na noong nawalan siya ng malay ay nakita niya ang nilalang na iyon. Sinabi ni Nube na noong muling magkamalay si Akira ay sumama sa kaluluwa nito ang Statue Demon, at ipinagpapatuloy ngayon ang panggugulo sa bata. Agad na ginamit ni Nube ang kanyang kaliwang kamay para kalabanan ang nilalang at para tigilan na niyon si Akira. Hindi nagtagal ay natalo niya ang demonyo kaya ngayon ay wala nang manggugulo sa kanyang estudyante. Dahil doon ay nagawang makasali ni Akira sa kompetisyon at nanalo pa ito, ngunit ang premyong bisikleta ay isa lamang palang modelong laruan. Gayunpaman, natuwa na rin ang bata dahil sa mga papuring natanggap niya dahil sa kanyang kasipagan. Kinagabihan, habang naghihilamos si Kyoko ay may bigla itong narinig mula sa kanyang likod pero nang lumingon siya ay wala namang kakaiba kaya inisip niyang imahinasyon lang iyon. Ngunit sa salamin ay naiwan ang kanyang refleksyon na nakangiti ng masama. Kinabukasan, masayang nagkantahan sa silid-aralan dahil sa apat na mag-aaral na magkakasabay ang araw ng kapanganakan. Pagkatapos ay napag-usapan ng mga ito kung paano ipinagdiriwang ng apat ang kanilang kaarawan. Natigilan na lang si Kyoko habang hawak ang regalo nang marinig ang sinabi ni Hiroshi na wala iyong pakialam sa kanyang kaarawan dahil pareho namang abala sa trabaho ang magulang niya. Samantala, dahil kaarawan din ni Nube ay tinanong ito ni Ritsuko kung ano ang gusto nitong regalo, bagay na labis na ikinatuwa ng guro. Sa labas ng paaralan, nakipaglaro na lang ng soccer si Hiroshi sa kanyang mga kaklase, habang nakatingin lang sa kanya si Kyoko na hawak pa rin ang regalo nang bigla itong tawagin ni Miki upang imbitahan sa bahay ng isa pang may birthday na si Nori. Tinanong muna ni Kyoko kung kasama ba si Hiroshi pero nang malaman na hindi ay hindi na rin ito sumama at sinabing may gagawin pa siya. Pagkatapos ng laro ni Hiroshi ay inabangan ito ni Kyoko para sabihin na pagkatapos ng kanilang klase ay magkita sila sa harap ng Dormoko Playground. Naintrigue si Hiroshi kaya nang paalis na si Kyoko ay tinanong pa niya ito kung bakit sila magkikita doon. Hindi sinabi ni Kyoko ang eksaktong dahilan kaya biniro ito ni Hiroshi na may gusto sa kanya si Kyoko, bagay na ikinainis nito sabay hakbang sa hagdan pero natakid ito. Habang nakasubsob sa sahig ay gulat na gulat si Hiroshi nang may mapansin siyang humiwalay sa katawan ni Kyoko. Naging palaisipan kay Hiroshi kung ano ang nangyari pero dahil sa tingin niya ay maayos naman si Kyoko ay hindi niya na iyon inisip. Natapos na ang klase kaya minanmanan ni Kyoko si Hiroshi para malaman kung sisipot ba ito, ngunit nakita niya na sinabi nito kay Nube ang tungkol sa sinabi niya kaya nainis siya rito. Walang ano-ano ay may biglang dumating mula sa likod niya at laking gulat niya nang makitang ang taong iyon ay siya. Agad niyang sinabi kay Nube na may doppelganger siya pero dahil hindi alam ni Nube ang tungkol sa ganon ay sinabi nito na kathang-isip lang iyon. Dahil walang maaasahang tulong ay umalis na si Kyoko habang naiwan naman si Hiroshi na inis kay Nube. Nang tuluyan ng makalabas si Kyoko ay doon na palihim na tinanong ng guro kung kailan nakita ni Hiroshi ang paglabas ng doppelganger ni Kyoko. Ang totoo ay alam naman talaga ni Nube ang tungkol doon pero pinili nitong itago yun kay Kyoko dahil masyado iyong delikado, sapagkat mamamatay si Kyoko kung hindi nila mahahanap ang espiritu nito. Ngunit, lingid sa kaalaman ng dalawa na narinig pala nito ang usapan nila.
Hindi na nagpatumpik-tampak pa si Nubei at kumilos na ito para hanapin ang espiritu ng bata, habang inutusan naman nito si Hiroshi na hanapin si Kyoko. Ipinagtanong ni Hiroshi sa kanilang mga kamag-aral kung nakita ng mga ito si Kyoko, nang biglang dumating si Kimura at sinabing nahimatay si Kyoko kaya dinala iyon sa klinik. Pataas ng pataas ang temperatura ni Kyoko pero hindi pa rin naman tumitigil si Nubei sa paghahanap sa espiritu nito. Naalala ni Kyoko sa kanyang panaginip na kaarawan ni Hiroshi kaya nang magising ito ay agad niyang iniabot dito ang regalo. Gayunpaman tinanggihan iyon ni Hiroshi at sinabing ayaw niya nga ng mga regalo sa kaarawan niya, hanggang sa muli na namang mawala ng malay si Kyoko. Hindi nagtagal ay dumating na si Nubei sa klinik pero sinabi nito na hindi niya mahanap ang espiritu ni Kyoko, at ang tanging pag-asa na lang umano nila ay ang malaman kung saang lugar sana gustong makipagkita ni Kyoko kay Hiroshi. Naalala ni Hiroshi ang sinabi ni Kyoko kaya agad ang mga itong kumilos para dalhin ito sa Dormoko Playground. Naroon nga ang espiritu ni Kyoko, at dahil nawalan na ng pulso ang bata ay agad nang pinabalik ni Nubei ang espiritu. At dahil maayos na ang lahat ay niyaya na ni Nubei ang dalawa na bumalik sa paaralan upang hindi na mag-alala pa ang iba. Nang sumunod na araw, isang higanteng itlog ang nakuha ni Kimura sa isang templo sa kagubatan. Upang malaman kung ano iyon ay iminungkahi ni Kyoko na ipakita iyon kay Nubei pero tumanggi si Kimura dahil ayaw nito na mawala iyon sa kanya. Maya-maya pa ay bigla nang dumating si Nubei at dumaan pa iyon sa harapan nila kaya itinago ni Kimura ang malaking itlog. Ngunit mapapansin na inaantok pa ang guro hanggang sa makarating na ito sa paaralan kung saan nagbabalik ng muli si Tamamo. Inis na inis si Nubei nang malaman ang pagbabalik ni Tamamo pero para tigilan siya nito ay inuto niya si Nubei ng peking Ritsuko, hanggang sa mapagtanto nito na ibang tao pala iyon kaya nagulat ito at napahiya sa ibang mga guro. Habang inisip ni Tamamo na nais niyang malaman ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ni Nubei, bigla siyang nilapitan ni Miki para ibigay ang isang love letter pero dahil ayaw niyang magkaroon ng emosyon sa mga tao ay itinapon niya lang agad ang sulat. Kinahapunan ay sinamahan ni Tamamo ang mga estudyante para magputol ng mga damo dahil nakalimutan umano ni Nubei ang tungkol doon. Muli ay galit na galit si Nubei kay Tamamo at sinisi ito kung bakit niya iyon nakalimutan, pero biglang nabaling ang atensyon nilang lahat dahil sa sigaw ni Kimura at sa makapal na hamog na bomb alot sa paaralan dahil aksidenteng nagpatak at nabasag ang malaking itlog. Hindi akalain ni Tamamo na makakakita siya roon ng Lemurio, isang uri ng kakaibang isda na nagpapagala-gala sa hamog. Nang itlog sa mga estudyante ang Lemurio para ang mga ito ang magsisilbing tagapagpakain sa mga iyon. Ngunit bago pa man may malalang mangyari sa mga bata ay kumilos na si Nubei gamit ang kanyang Oni no Te para tapusin ang nilalang pero masyado iyong malakas at hindi tinatabla ng kanyang bawat pag-atake. Sinabi ni Tamamo na hanggat nasa hamog ang isda ay wala nga talagang kwenta ang mga pag-atake ni Nubei dahil kahit mahati pa ito ay kaya nitong mabuo muli. Humingi ng tulong si Nubei kay Tamamo pero natutuwa pa nga umano ito sa pagdating ng isda dahil habang pinoprotektahan ni Nubei ang mga estudyante ay nagiging walang hanggan ang kapangyarihan ng guro, kaya wala umano itong pakialam kahit ilan pang buhay ng mga estudyante ang masakripisyo malaman niya lang ang sekreto ni Nubei. Nagalit si Nubei kaya mag-isa nitong iniligtas ang mga bata, at sa isang silid ay susubukan na sana niyang alisin ang mga itlog ng isda sa likod ni Makoto at Akira, ngunit sinabi ni Tamamo na wala din iyong kwenta dahil oras na mabasag ang mga itlog ay papasok ang makamandag na lason sa katawan ng mga ito. Dagdag pa nito na ang mga itlog ay mapipisa na sa paglubog ng araw kaya kung hindi iyon magagawang maalis ni Nubei ay lalamunin ng mga iyon ang katawan ng mga bata. Umiyak at sinisi ni Kimura ang kanyang sarili dahil sa nangyari pero para kay Nubei ay ayos lang iyon dahil gagawa naman siya ng paraan para matapos ang pangyayaring iyon. Kumuha sina Hiroshi ng lambat at nilagyan iyon ni Nubei ng silang teknik para mahuli ang Lemurio. Dahil isa iyong halimaw, ibig sabihin ay takot iyon sa araw kaya hindi na pinatagal pa ni Nubei at kumilos na ito bago pa man lumubog ang araw. Nagtagumpay naman sila na maiangat ang Lemurio mula sa ilalim ng hamog, ngunit bigla nitong inatake ang silid na kinaroroonan ng mga bata. Dahil doon ay mas tumaas pa ang kapangyarihan ni Nubei at sinakihan nito ang isda upang mailayo ito sa mga bata. Samantala, dahil malapit ng dumilim ng tuluyan ay humingi na ng tulong ang mga estudyante kay Tamamo, sapagkat oras umano na may mangyari sa kanila ay sisisihin ni Nubei ang sarili at baka tangkain pang kitilin ang sariling buhay. Kapag nangyari iyon ay hindi na umano malalaman ni Tamamo ang sekretong kapangyarihan ng kanilang guro. Dahil umiiyak na ang mga estudyante sa harap niya, at sa pagnanais na malaman ang sekreto ng guro ay tumulong na si Tamamo kay Nubei. Hindi nagtagal ay natapos din nila ang halimaw at kasabay niyon ay ang paglaho na rin ng mga itlog sa likod ng dalawang bata. Masayang masaya ang mga ito dahil ligtas na sila, habang si Tamamo naman ay nagpaalam na muli kay Nubei dahil sa pangatlong pagkakataon ay natalo na naman siya nito dahil sa ginawa niyang pagtulong na hindi naman dapat. Bago tuluyang umalis ay sinabi ni Nubei na sasabihin niya na ang sekreto ng kanyang kapangyarihan.
Napalingon si Tamamo at doon ay nilapitan siya ng masasayang bata na labis na nagpapasalamat sa kanya. Hindi naintindihan ni Tamamo ang ibig sabihin ni Nubei pero para dito ay ang mga bata ang pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan, at maiintindihan umano iyon ni Tamamo kapag naging guro ito. Nang sumunod na mga araw, nagkaroon ng pagsusulit ang mga mag-aaral ni Nubei at laking gulat ng magkakaklase nang makita na nakakuha si Miki ng perpektong score. Maging si Nubei ay nagtataka kung paano iyon nangyari pero napangiti na lang siya nang lumapit si Ritsuko para batiin siya dahil ibig sabihin ay magaling umano siyang guro kaya nakakuha si Miki ng perpektong score. Maya-maya pa ay biglang ipinatawag ng principal si Nubei para tanungin tungkol sa nalaman nito, na ang isa umano sa kanilang mga estudyante ay namataang tumatambay sa mall pagkatapos ng eskwela. Bilang elementarya pa lang ang kanilang mga estudyante ay mahigpit na nilang ipinagbabawal ang tungkol doon, kaya naman agad na umaksyon si Nubei. Pumunta ito sa Daomori Town Center Street pero nang makita sa isang claw machine ang maliit na figure ng crush niyang si Ritsuko ay agad itong naglaro para makuha yon at doon na naubos ang kanyang oras. Dapit hapon na nang makukuha na sana ni Nubei ang maliit na figure at napasama na rin ang figure ni Yukame, ang dalagang nagkakagusto kay Nubei. Gayunpaman, dahil tinangka niyang makuha ang figure gamit ang kanyang Oni no Tei, nagulat siya sa hiyaw ng isang babae na nakakita sa kamay niya, kaya sa huli ay hindi rin siya nagtagumpay. Habang nadidismaya ay biglang nilapitan ni Makoto at Kinida si Nubei upang itanong kung ano ang ginagawa doon ng guro. Ngunit, agad na ibinalik ni Nubei sa dalawang bata ang tanong at sinabing bawal ang mga ito doon. Samantala, sa kabilang banda ay napansin naman ng guro si Miki kasama sina Kyoko Kimura at Hiroshi. Isinama ni Miki ang tatlo patungo sa kinaroroonan ng isang babae na siyang nagturo sa kanya ng mga sagot sa pagsusulit. Habang kinakausap ang babaeng manghuhula, lingid sa kaalaman ng apat na sinundan sila ni Nubei para alamin kung anong pakay nila doon. Nakita ng guro ang mga pinakawalang kodegitsu ng manghuhula. Ayon sa babae, kaya ng mga kodegitsu na makita ang mga bagay na nasa malalayong lugar, mabasa ang damdamin ng isang tao, o mahulaan ang magiging lagay ng panahon. Sa pamamagitan ng pito ay natatawag pabalik ng babae ang mga kodegitsun, at doon na nito ibinigay ang hiningi ni Miki na sagot sa pagsusulit, at nasagot na rin nito ang itinanong ni Kyoko at Kimura. Pagkatapos ay naningil na ito ng tig 500 yen bawat isa, ngunit nagtaka si Hiroshi kung bakit hindi nasagot ang tanong niya na kung sino ang mapapangasawa ni Nubei. Napaisip din ng babae kung bakit hindi pa bumabalik ang isa sa kanyang mga kodegitsun, nang biglang magpakita si Nubei na hawak iyon. Kinwestiyon ni Nubei ang babae kung bakit ito may hawak ng kodegitsun, ngunit sa halip na sumagot ay nagalit lang ito. Sinabi ni Nubei na para makontrol ang mga kodegitsun ay kinakailangan ng sapat na kapangyarihan dahil kung hindi ay maaaring hindi iyon makontrol ng isang tao. Gayunpaman, sa halip na makinig ay pinadeganan lang ng babae si Nubei sa isa sa kanyang mga kodegitsun at pagkatapos ay umuwi na ito. Doon sumalubong kay Izuna ang napakarami pang mga kodegitsun at ang isa ay bagong panganak pa, habang sa daan ay iniisip naman ni Nubei na magkakaroon ito ng problema sa pagkontrol sa mga iyon. Kinabukasan, muling pamwesto doon si Izuna para manghula at kumita ng pera, at muli rin itong binalikan doon ni Nubei. Nalaman ng guro na si Izuna ay ipinanganak sa isang Itako home at tumakas ito sa kalagitnaan ng pagsasanay sa Itako at bumaba sa Tokyo. Aminado si Izuna sa kanyang mga ginawa pero natawa pa ito at sinabing siya ay magiging espiritista sa Tokyo at magiging kilala at mayaman. Sinubukan ni Nubei na pabalikan si Izuna sa pagsasanay pero hindi nakinig ang babae at sinabing huwag siyang diktahan sa dapat niyang gawin. Pagkatapos ay umuwi na si Izuna, ngunit nadatnan nito ang mga kodegitsu na nag-uumpukan sa isang sulok na tila may kinatatakutan. Nilapitan niya ang mga ito, at doon na lumitaw ang bagong panganak na kodegitsun. Sinubukang alamin ni Izuna kung ano ang espiritual na kapangyarihan nito pero sa halip ay sinaktan lang siya nito. Dahil doon ay umatake ang ilang kodegitsun pero wala ang mga iyong nagawa. Nakaramdam ng takot si Izuna dahil iyon ang unang beses na nangyari sa kanya na hindi niya napapasunod ang kodegitsun. Lumabas ang itim na kodegitsun at sumapi sa isang tao na siyang naging dahilan para katakutin ito. Napagtanto ni Izuna na ang pagsapi ang kapangyarihan yon kaya agad siyang kumilos para hulihin iyon. Hinabol niya ang kodegitsun hanggang sa makarating iyon sa lugar na maraming tao, at doon naghasik ng kaguluhan. Sinubukan itong kontrolin ni Izuna pero bigo siya at siya ang sinakmal nito sa pamamagitan ng pagsanib sa higanteng pugita. Gayunpaman, nailigtas naman ni Nubei ang babae, at saka pinalabas ang Demon Kodegitsun para hulihin at ibalik sa kulungan. Sa huli ay nagtagumpay naman si Nubei kaya humingi si Izuna ng tawad sa guro at hiniling pa na maging tagasunod siya nito. Makalipas ang ilang araw, tulong-tulong ang mga estudyante ni Nubei sa pagtutulak ng kanilang mga kagamitan para manalo sa sinalihan nilang paligsahan sa darating na pagdiriwang ng anibersaryo ng Daomori Elementary. Nang makaramdam ng pagod ay naupo muna si Makoto sa gilid ng malaking bato na ayon kay Kyoko ay lugar din noon ng mga manlalakbay para magpahinga.
Tinakot ni Kyoko si Makoto pero siya pa ang naunang mapasigaw nang magpakita ang mga manlalakbay na namayapa na. Para maintindihan ng mga bata, sinabi ni Nubei na hindi espiritu ang mga iyon kundi mga alaala ng bato, sapagkat ang mga alaala umano ay nananatili sa mga lumang bagay tulad nyon. Kinabukasan ay dumating na ang araw ng pagdiriwang. Habang wala pang seremonya ay bumili muna si Nubei ng paborito niyang takoyaki pero nang isusubo niya na iyon ay bigla yung nagyelo dahil sa pagdating ni Yukamei. Niyaya ng dalaga ang guro na mag-date sila pero dahil umiiwas si Nubei na mapag-usapan sila ay tumanggi ito sa dalaga. Gayunpaman pinilit pa rin ito ni Yukamei at isinama pa sa nakapwestong manghuhula. Ngunit nang makita ang isang Kodagitsun ay nalaman ni Nubei na ito pala ay si Izuna. Bago pa man magtalo ang dalawa ay niyaya na ni Yukamei si Nubei palayo nang biglang mapatili ang mga estudyanteng babae nang makita ang guro. Sinabi ni Nubei na ganun siya kasikat pero ang totoo ay si Tamamo naman ang tinilian ng mga ito. Muling nakaramdam ng inis si Nubei nang makita ang pagbabalik ni Tamamo nang bigla silang lapitan ng principal upang bisitahin kung ano ang inihanda ng klase ni Nubei para sa festival. Pinagpawisan ng bahagya ang principal nang makita na isa iyong haunted house pero hindi na siya magtataka dahil kay Nubei iyon. Ngunit pagpasok nila sa loob sa halip na matakot ay nagtawanan pa ang tatlo dahil sa hindi nakakatakot na itsura ng mga bata, bagay na ikinainis naman ng mga ito kaya pinalabas na nila ang tatlo. Samantala, sa labas ay tatlong barumbadong magkakapatid ang dumating at nanggulo sa mga pwesto. Pinasok rin ng mga ito ang haunted house pero wala rin ang mga itong ibang ginawa kundi ang manggulo. Dahil doon ay sinigawan ni Hiroshi ang mga ito na tumigil na pero sa halip ay sinaktan pa ng mga ito ang mga bata. Nakarating kay Nubei ang tungkol sa ginawa ng tatlo at maging si Tamamo ay nainas sa mga iyon. Gayunpaman sinabi ni Nubei na dahil estudyante niya ang mga bata ay siya na umano ang bahala sa tatlo. Gamit ang Crystal Orb ay hiniling ni Nubei na maging totoo ang haunted house. Habang patuloy na nang aabala ang tatlo sa klase ni Ritsuko ay dumating sina Hiroshi upang papuntahin ang tatlo sa kanilang haunted house. Dahil maloko ay pumayag naman ang tatlo at mayabang pang sinabi na sisirain muli nila ang haunted house kapag hindi tumalab ang pananakot sa kanila. Ngunit pagkapasok pa lang ay pinutakti na agad ang mga ito ng iba't ibang mga espirito kaya nakiusap ang mga ito na palabsen na sila doon. Tinakot din ni Miki at Tamamo ang tatlo hanggang sa mapaihi na sila sa kani-kanilang mga pantalon. Ngunit, ang totoo ay video lang pala na mula sa Crystal Spirit ang nakita ng magkakapatid at nakaupo lang pala ang mga ito sa labas ng haunted house. Sa sobrang takot ay tumakbo na palayo ang tatlo at natawa na lang ang mga estudyante sa mga ito. Pagkatapos ng naganap na festival ay balik normal na sa Daomori Elementary. Sa library, habang may kausap ay napansin ni Noriko ang isang babae na nagbabasa ng libro, ngunit pagkaalis ng lalaki ay bigla na lang ding nawala ang babae sa kinauupuan nito bagay na ipinagtaka ni Noriko. Agad niya iyong ikanwento kay Nubei pero batid pala ng guro ang tungkol sa babae na nagngangalang Fuyori. Ngumiti pa ito at sinabing mabait naman iyon at hindi nananakit kaya wala umanong dapat ikatakot si Noriko. Bumalik si Noriko sa library at dumating doon si Ritsuko upang ipasunog ang mga luma at sirang libro. Bilang mahilig magbasa ay nang hinayang si Noriko. Nang sumunod na araw, sa silid-aralan ay muling nagpakita kay Noriko ang batang babae. Tinanong niya si Shizuko kung nakita rin ang babaeng nakasuot ng pulang jacket pero nang sabihing hindi ay binaliwala niya na lang iyon. Maya-maya pa ay nagpunta si Shizuko sa palikuran para kumuha ng tubig at doon na nito nakita si Fuyori. Naalala nito ang tinanong ni Noriko kaya inisip nito na baka iyon ang tinutukoy ni Noriko nang bigla itong magulat at matigilan. Sa silid-aralan ay nagtaka si Sato kung bakit hindi pa bumabalik si Shizuka kaya naisip nito na sundan iyon, ngunit pagdating sa palikuran ay wala naman si Shizuka, hanggang sa may biglang tumawag sa pangalan niya mula sa kanyang likuran. Maging ang naglilinis na sina Kimura at Eiji ay pinagpakitaan din ni Fuyori. Samantala, nagtaka naman sina Kyoko kung bakit pati si Sato ay nawala na rin kaya sinundan nila ang mga ito sa palikuran. Naisip ni Miki na parang may kakaiba nang biglang magpaalam si Noriko at sinabing kailangan niya nang bumalik sa library. Habang naglalakad sa pasilyo ay nakita niya muli si Fuyori mula sa bintana kaya nagmadali siya para tingnan iyon ng malapitan pero bigla na naman iyong nawala. Sina Hiroshi naman na naghihintay kina Kimura at Eiji ay nagtaka na rin kung bakit hindi na ang mga iyon sumunod sa kanila kaya hindi tuloy nila masimulan ang laro. Sinubukan nilang hanapin ang dalawa pero tanging sapatos lang ng mga iyon ang natagpuan nila. Dumating sina Kyoko at Miki at sinabing nawawala rin sina Shizuka at Sato. Dahil doon ay agad nilang ipinaalam kay Nubei ang tungkol sa nangyayari at sinabing malamang ay kagagawan iyon ng multo. Tahimik lang si Noriko sa faculty dahil may pilit itong inaalala tungkol sa pangalan ng mga nawawala. Nagsimula na sina Nubei sa paghahanap sa mga batang nawawala dala ang Crystal Spirit, habang si Noriko naman na nasa library ay biglang lumabas at sinabi kay Nubei na alam niya na kung ano ang nangyayari.
Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng sigaw at nang balikan nila ang silid na pinag-iwanan nila kina Kyoko at Miki ay wala na ang mga ito doon. Naiyak na lang si Noriko at sinabing nakita niya si Fuyori na gumagala sa iba't ibang parte ng eskwelahan, hindi lamang sa library. Ipinakita rin nito ang listahan ng mga pangalan at ang pagkawala ng mga estudyante ay nakaayon sa pagkakasunod-sunod nito. Sinabi ni Noriko na nakita niya iyon sa lumang libro na susunugan sana niya kaya inisip niya na baka nagalit ang babae na nakapulang jacket. Habang nag-uusap sina Nube at Noriko ay biglang nakita ni Makoto ang babae na papunta sa kanilang silid-aralan kung nasaan si Masaro, kaya agad na tumakbo sina Nube upang pigilan ang pagkawala rin nito. Gayunpaman, bago pa man nila narating ang silid ay huli na ang lahat. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito ay si Noriko na ang sunod na kukuhanin ng babae. Tinanong ito ni Nube kung ano ang dahilan kung bakit nito kinukuha ang mga estudyante, pero hindi ito sumagot at sa halip ay pilit na kinukuha si Noriko. Nagawang mahawakan ni Nube ang kamay ni Noriko at bago pa man sila tuluyang maglaho ay inihagis nito kay Hiroshi ang lista ng pangalan ng isang libro na kailangan umanong mahanap ng mga ito. Napunta ang dalawa sa isang madilim na lugar at doon ay nakita nila ang mga nawawalang estudyante. Sinubukang lapitan ni Nube ang mga ito, ngunit pinigilan ito ni Fuyori. Muli ay tinanong niya ang bata kung bakit nito iyon ginagawa gayong sa pagkakaalam niya ay mahilig lang naman itong magbasa. Sumagot ang bata at sinabing hindi niya maalala. Doon na sinabi ni Noriko na marahil ay ang librong The World's Fairy Tales ang tinutukoy nito. Dahil kulang ang pahina ay ginawa nitong pamalit ang mga estudyante. Napasigaw si Masaro at sinabing kasalanan niya iyon dahil natapunan niya ng juice ang libro, at nang subukan niya na tuyuan iyon ay aksidente naman niyang napunit ang mga pahina. Samantala, kasalukuyang hinahanap ni Hiroshi at Makoto ang libro, nang bigla nilang maalala ang mga susunuging libro ni Ritsuko. Kasabay ng pagkasunog yun ay nakaramdam din ng init ang mga estudyanteng nasa pahina, habang pilit namang inaalala ni Fuyori ang kwento sa librong iyon. Dahil nabasa iyon ni Noriko ay ipinaalala niya rito ang nakalimutan nitong parte ng kwento na siyang nagpasaya sa babae. Dahil doon sa wakas ay muli nang nakabalik sa tunay na mundo ang mga estudyante, at agad na inayos ni Noriko ang mga napunit na pahina ng paboritong libro ni Fuyori, bagay na ikinasaya nito. Linggo ang sumunod na araw at sina Kyoko at Hiroshi ang naka-assign na maglinis sa paaralan. Naisip ni Kyoko na puntahan nila si Nube dahil pumasok din iyon kahit araw ng linggo. Ngunit habang nagtatrabaho si Nube ay bigla na lang nitong hindi makontrol ang kaliwa niyang kamay hanggang sa tuluyan ng masira ang selyo nito. Nang marinig ang sigaw ng guro ay agad na tumakbo ang dalawa para tingnan kung ano ang nangyari doon. Maya-maya pa ay dumating din si Tamamo sa paaralan kaya hiningan ito ni Kyoko ng tulong. Gulat na gulat si Tamamo nang makita ang kalagayan ng kaliwang braso ni Nube at sinabing iyon ang Josh AB of Death. Ayon sa Rikujin Chokosen, ito ay isang panahon kung kailan ang espiritual na kapangyarihan ng isang tao ay higit na bumababa sa loob ng kanyang buhay, at mukhang ngayon ang Jess Hobby of Death ni Nube. Maaari umanong makontrol ng demonyo ang katawan ni Nube hanggang sa ang puso at katawan nito ay magbagong anyo. Labis na nag-aalala sina Hiroshi at Kyoko kaya pilit ang mga itong humingi ng tulong kay Tamamo para mailigtas ang guro. Ngunit dahil masyadong makapangyarihan ay hindi alam ni Tamamo kung ano ang kanyang gagawin. Pilit na umisip ng paraan si Tamamo hanggang sa maalala nito na mas mainam kung maiintindihan niya ang paraan kung saan sinilyohan noon ni Nube ang demonyo. Mabuti na lang at alam ng dalawang bata ang tungkol doon kaya sinabi ng mga ito na nangyari iyon sa isang paaralang tinuruan ni Nube 3 taon na ang nakakaraan. Ayon kay Hiroshi ay pinapaalis noon ni Nube ang demonyo sa isang estudyanteng sinapian, at doon sinilyohan ni Nube ang demonyong iyon sa kamay niya. Agad na pumunta ang tatlo sa tinutukoy na silid ng paaralan, at gamit ang isang bilog na animoy crystal ay hiniling ni Tamamo na ipakita sa kanila ang sandali na isinilang ang Oni no Tei. Hindi nagtagal ay lumabas na ang refleksyon ng pangyayari sa silid na iyon 3 taon na ang nakalipas. Nang mga panahon na iyon ay normal pa ang kaliwang kamay ni Nube. Habang nagkaklase si Nube ay nahulog mula rito ang kwintas na may litrato ng dati niyang guro. Inisip ng mga estudyante nito na kasintahan iyon ng guro pero ikinwento ni Nube sa mga ito kung sino ang babaeng iyon sa buhay niya. Palagi siyang pinoprotektahan ni Minako at halos ina na ang turing niya doon dahil iyon lang din ang tanging nakakaintindi sa kanya. Pero para mapaulayos ang demonyo sa katawan ni Nube ay naging biktima mismo si Minako. Mula noon ay ipinangako ni Nube na paprotektahan niya ang mga estudyante niya gaya ng pagprotekta niyon sa kanya. Umiiyak na dumating sa silid ang isang estudyante upang ibalita ang nangyayari kay Sakhan. Sa pagkakataong ito ay sinabi ni Tamamo na malalaman na nila ang sikreto ng Oni no Tei. Hindi na pinatagal pa ni Nube at sinimulan na nito ang pagpapaalis sa espiritong nakasapi kay Sakhan. Laking gulat nito nang lumabas ang napakalakas na espiritu, at maging si Tamamo ay hindi makapaniwala kung paano iyon nagawang talunin ni Nube.
Gayunpaman, kumpiyansa si Nubei na matatalo niya ang masamang espiritu sa pamamagitan ng kakayahang namana niya kay Monako. Ngunit nang subukan niyang kalabanan iyon ay napatalsik lang agad siya ng malakas na espiritu. Pagkatapos ay unti-unti itong lumapit kay Nubei pero hindi na ituloy ng masamang espiritu ang planong pagtapos dito, bagkus ay nakiusap ito na selyohan na siya nito. Doon na nalaman ni Nubei na si Monako pala ang masamang espiritu. Hindi lubos maisip ni Nubei na naging demonyo na ang kanyang guro at inisip na kung isiselyo niya ang demonyo ay hindi na kailanman makakalaya ang espiritu ni Monako at makukulong na lang iyon sa kadiliman ng impyerno. Gayunpaman pilit na nakiusap si Monako at sinabing huwag siyang alalahanin ni Nubei habang patuloy na tumataas ang kapangyarihan ng demonyo. Dahil doon ay napilitan na si Nubei na selyohan ito at ipinangakong ililigtas niya ang kaluluwa ni Monako mula sa demonyo. Pero habang hindi pa dumarating ang araw na iyon ay nangako rin ito na paprotektahan ang mga bata mula sa masasamang espiritu. Ngayon ay naintindihan na ng tatlo ang sikreto ng Oni no Tail kaya bumalik na sila sa kasalukuyan upang gisingin ang kaluluwa ni Monako nang sa gayon ay tulungan nito si Nubei. Dahil doon ay bumalik na muli sa normal na anyo ang kaliwang kamay ni Nubei bagay na labis na ipinagpasalamat ni Kyoko at Hiroshi kay Tamamo. Habang naglalakad ay iniisip ni Tamamo na naiintindihan niya na ang sikreto sa likod ng misteryosong kapangyarihan ni Nubei. Nang sumunod na araw habang nagkukwento si Izuna sa kanyang dalawang kaibigan ay bigla na lang nag-apoy ang uniforme nito hanggang sa tuluyan na itong mawala ng saplot. Dahil ilang beses na iyong nangyari ay naisipan ni Izuna na humingi ng tulong kay Nubei, ngunit sa halip ay natawa lang ang guro at hindi naniwala. Tumayo ito at sinabing ipapakita niya kung ano ang totoo at saka nito inilabas ang loto ticket na napanalunan niya. Habang natutuwa ang guro ay bigla na namang nag-apoy ang kasuotan ni Izuna at nahagip din nito ang loto ticket ni Nubei, kaya nang tanungin ito ni Izuna kung naniniwala na ay naiyak na lang ang guro. Maya-maya pa ay nagtungo na ang mga ito sa library upang magsaliksik ng impormasyon tungkol sa kondisyon ni Izuna. Hindi nagtagal ay nabasa ni Miki ang tungkol kay Lily White na nooy ilang beses ring nag-apoy tulad ng kaibigan. Naintindihan na ni Nubei ang nangyayari at sinabing iyon ang tinatawag na psychokinetic power kung saan nangyayari iyon tuwing may pressure sa isipan. Dahil doon ay napagtanto ni Miki na kay Izuna ang problema kaya inisip nilang dalawa ni Kyoko na marahil ay in love si Izuna. Mariing itinanggi ni Izuna ang paratang ngunit hindi niya iyon maitago dahil sa pamumula ng kanyang mukha. Tinuwanan ni Nubei ang estudyante dahilan para mapahiya ito nang bigla na namang mag-apoy ang damit nito. Dahil sa inis sa guro ay tumakbo si Izuna palabas ng silid nang wala man lang saplot kaya agad itong sinundan ni Kyoko at Miki. Ngunit bago pa man ito maabyutan ng dalawa ay nakita na ni Kimura, Hiroshi, at Shoichi ang katawan ni Izuna. Naiwan si Nubei sa library at ipinagpatuloy nito ang pangangalap ng impormasyon. Samantala, habang naliligo kasama ang mga Kodegitsu na inis si Izuna at pinagsisisihan na humingi pa siya ng tulong kay Nubei, hanggang sa makatulog na siya doon at napanaginipan niya ang taong crush niya. Dahil doon ay nag-apoy na naman si Izuna kaya nag-init din ang tubig sa paligon. Kinabukasan ay mapapansin na pinag-uusapan si Izuna ng ibang mga estudyante, at iniiwasan na rin siya ng mga kaibigan niya bagay na ikinalungkot ng dalaga. Inisip niyang wala na siyang magiging kaibigan hanggang sa dumating sina Kyoko at Miki na may dalang pamalit na damit kung sakali mang mag-apoy na naman ang katawan niya. Sinabi rin ng dalawa na hindi sila matutulungan ni Nubei kaya sila na lang ang luluotas sa problema nito. Ngunit ang totoo ay patago silang binabantayan ni Nubei. Ayon kina Miki, kailangang mag-ingat ni Izuna sapagkat maaaring matuno ang buong katawan nito kung maging malala ang kaso katulad ng nangyari noon kay Madam Maria ng Amerika na tanging mga paa na lang ang natira. Natakot si Izuna nang marinig ang tungkol doon kaya hinikayat ni Kyoko si Izuna na sabihin na ang dahilan kung bakit ito napipressure. Dahil doon ay inamin na ni Izuna ang tungkol sa lalaking nagugustuhan niya, at isinama niya ang dalawa sa lugar kung saan niya iyon madalas makita. Nang muling makita ni Izuna ang lalaki ay kinilig ito at nagsimula na namang mag-apoy ang kanyang katawan kaya agad itong pinagbihis ng dalawa. Ngayong alam na nila na iyon nga ang dahilan ay pinilit nila si Izuna na lapitan ang lalaki upang mawala na ang stress sa katawan nito dahil sa hindi nito maaming nararamdaman. Noong una ay ayaw pa iyong gawin ni Izuna pero ipinaalala ni Miki na doon nakasalalay ang buhay nito. Dahil doon ay napilitan na si Izuna na sundin ang sinasabi ng dalawa kaya lakas loob niyang nilapitan ang lalaki. Ngunit wala pa mang nasa sambit na salita ay nagsimula na namang mag-apoy ang katawan ni Izuna kaya tumakbo na agad ito palayo. Pagkatapos makapagbihis ay muling itinulak ng dalawa si Izuna para subukan muling lapitan ang lalaki, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nag-apoy muli ang katawan nito. Muling nagbihis si Izuna at saka naglakad palapit kay Miki Saka ngunit nang may lakas na siya ng loob ay bigla namang dumating si Saki na kasintahan pala ni Miki Saka. Labis na nasaktan si Izuna kaya muling nag-apoy ang katawan nito.
Agad na dumating si Nube at sinabing mas tumaas ngayon ang espiritual na kapangyarihan ni Izuna kaya maaaring hindi na iyon kayanin ng katawan ng dalaga. Tumakbo palayo si Izuna kaya agad itong sinundan ni Nube bago pa man may mangyaring masama dito. Gamit ang Oni no Te ay plano ni Nube na burahin na lang ang alaala ni Izuna, ngunit natigilan sila ng kusang mawala ang apoy sa katawan ni Izuna matapos nitong may sigaw ang kanyang galit. Pagkatapos ay nilapitan ito ni Nube upang bigyan ng saplot at ngayon ay natutuhan ng kontrolin ni Izuna ang pag-apoy ng kanyang katawan. Lumipas ang ilang araw at biglang naging malamig ang panahon kahit nalalapit na ang tag-araw. Dahil doon ay natuwa naman si Kyoko para kay Yukame dahil sa wakas ay maibibigay na nito kay Nube ang tinahi nitong scarf. Nang parating na si Nube ay saktong may dumaan na magkasintahan sa harap ni Yukame kaya ginaya nito ang ginawa ng babae para makaramdam ng init ang kasintahan nito. Ngunit nang hipan niya rin ang likod ni Nube ay napasigaw ito sapagkat sa halip na makaramdam ng init ay nagyelo pa ang likod ng guro dahil sa kakayahan ni Yukame na makapagbuga ng yelo. Dahil doon ay sinigawan ni Nube si Yukame at tinawag pa iyong halimaw. Gayunpaman pilit pa ring ibinigay ni Yukame ang scarf, ngunit sa kabila ng pagtanggap ni Nube ay sinabi nito kay Yukame na hindi sila maaaring magmahalan dahil sa pagiging halimaw ng dalaga. Biglang dumating si Ritsuko pero dahil nadulas iyon ay agad na tumakbo palapit si Nube para tulungan ang kapwa guro. Ipinagamit din ni Nube ang scarf kay Ritsuko bagay na labis na ikinasakit ng damdamin ni Yukame kaya umuwi na lang ito. Habang umiiyak sa kanyang silid ay biglang lumitaw ang isang nilalang upang ipaalala kay Yukame ang tungkol sa batas na oras na tumungtong sa edad na 16 ang isang Yuki-onna ay kailangan nitong kumidnap ng isang lalaki. Pero dahil hindi iyon ginawa ni Yukame, at dahil espesyal ito ay ipinag-utos ng Diyos ng kabundukan na mamuhay na si Yukame bilang tao bagay na ikinagulat at ikinatuwa nito. Ngunit para maisakatuparan iyon ay kailangan munang mag-alay ni Yukame ng isang magandang babae at kuhanin ang kaluluwa nito. Kinabukasan ay nagtungo si Yukame sa paaralan, nang bigla muling lumitaw ang nilalang at sinabing si Ritsuko ang kidnapin nito, nang sa gayon ay wala na rin umanong kaagaw si Yukame kay Nube. Gayunpaman, hindi iyon madali para kay Yukame sapagkat hindi niya kayang pumatay ng tao. Dahil doon ay ang nilalang na ang kumilos para kidnapin si Ritsuko kaya agad iyong sinundan ni Yukame. Agad namang ipinaalam ng mga bata kay Nube ang tungkol sa nangyari, kaya hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at kumilos na para iligtas ang dalaga. Sa isang kuweba ay iginapos si Ritsuko sa pamamagitan ng yelo, habang sinasabi dito ni Yukame ang tungkol sa planong pagkuha sa kaluluwa nito, nang sa gayon ay tuluyan na siyang maging tao at para matanggap na rin siya ni Nube. Maya-maya pa ay naramdaman ng nilalang na paparating na si Nube kaya pinagmadali na nito si Yukame na gawin ang plano, ngunit napaluhod lang si Yukame dahil hindi niya talaga kayang pumatay ng tao. Dahil doon ay inamin na ng nilalang na hindi totoong magiging tao si Yukame oras na makuha nito ang kaluluwa ni Ritsuko, dahil ang totoo ay magbabalik lang ang nagyayelong puso ni Yukame na siyang makapagpapabalik naman dito sa kabundukan upang maging isang ganap na Yuki-onna. Dahil sa nalaman ay agad na pinakawalan ni Yukame si Ritsuko kaya nakatakbo ito palabas sa kuweba. Sakto namang dumating na rin doon si Nube kaya sinabi ni Ritsuko sa mga ito ang mga nangyari. Sa kabila ng panganib ay pinili ni Nube na pasukin ang kuweba para iligtas si Yukame, alang-alang na rin sa lahat ng ginawa niyon para sa kanya. Gamit ang Oni no Te ay hinarap niya ang nilalang hanggang sa tumulong na rin si Yukame sa pagpuksa dito. Sa huli ay humingi si Nube ng tawad kay Yukame, at inamin na rin ito ang totoong nararamdaman para sa dalaga. Masaya si Yukame nang malaman na minamahal din pala siya ni Nube, ngunit habang niyayaya siya ni Nube na mamasyal at mag-date ay nawalan na ng malay si Yukame at naglaho na mula sa mga kamay ni Nube. Tanging ang scarf na lang ang naiwan ni Yukame sa mundo bago pa man ito bumalik sa nyebe. Kinagabihan pagka-uwi ay naghanda na si Kyoko para maligo, ngunit laking gulat nito nang makita na sobrang dumi ng kanilang banyo. Kinabukasan ay naging usap-usapan ng marami ang tungkol sa maruming banyo dahil ang ilan sa mga ito ay nakaranas din ng ganoong pangyayari. Habang nagtataka sina Hiroshi kung paano iyon nangyari ay bigla namang dumating si Miki at sinabi ang tungkol sa narinig nitong balita. Ayon umano sa matandang mandar ambong na nakasabay nito sa tren, ang sanhi ng maruming banyo ay ang isinumpang pampublikong paligan sa Daomori. Natakot ang tatlo tungkol sa narinig nila pero mariing pinabulaanan ni Makoto ang kwento dahil mabait umano ang matandang nagmamay-ari ng paligan. Sa Daomori Bathhouse, dalawang lalaki ang dumating upang tisahin ang presyo ng gusali, bagay na ikinainis ng matanda dahil hindi naman ito ibibenta ang lugar. Sa kabila ng hindi pagpayag ng matanda ay pinasok pa rin ng dalawa ang gusali kaya hindi sila tinigilan ng matanda hanggat hindi sila napapaalis doon. Dahil doon ay nagbanta ang dalawa na mawawala ng customer ang matanda kung hindi pa rin iyon ibibenta sa kanila. Ipinarinig ng dalawa ang tungkol sa nababalitang sumpa sa paligan bagay na ikinatakot ng mga naliligo doon. Pagkaalis ng dalawang mandar ambong ay sunod na ring nag-alisan ang mga customer sa paligan.
Maya-maya pa ay dumating sa lugar si Makoto at tinulungan nitong maglinis ang matanda. Dahil sa pagkaubos ng mga customer ay pinanghinaan na ng loob ang matanda at inisip na ibenta na nga lang niya ang gusali, ngunit sinabi ni Makoto na hahanapin niya ang may kagagawa ng mga nangyayari dahil may kilala o mano ito na maaaring makatulong sa kanya. Agad na pinuntahan ng bata si Nube at nakiusap na tulungan siya sa pag-iimbestiga bago pa man tuluyang isuko ng matanda ang gusali. Pumayag naman si Nube, bagay na labis na ikinatuwa ni Makoto. Kinagabihan, si Miki naman at ang iba pang mga kalapit-bahay ang nakaranas ng maruming banyo kaya naging usap-usapan na naman sa paaralan ang tungkol sa misteryong iyon. Dumating si Makoto sa silid at niyaya ang mga ito na sa Daomori Bathhouse na lang maligo, at sinabing iniimbestigahan na naman ni Nube ang tungkol sa nangyayari. Pumayag ang mga ito, at pagkarating doon ay nadatnan nila ang dami ng mga taong nais maligo doon, dahil sa pare-parehong marumi ang banyo nila sa kanilang mga bahay. Pumasok na ang mga ito sa paligan, ngunit mapapansin na tila may ibang binabalak sina Hiroshi at Kimura. Sa labas ay muling dumating ang mga lalaking nais bumili ng gusali, at muling nagbalak ng masama para sirain ang bathhouse nang gayon ay ibenta na iyon sa kanila. Pagkagat ng dilim ay isinagawa na nila ang plano, habang ang karamihan ay nag-enjoy pa sa kanilang pagligo. Sa dami ng naliligo ay hindi naiwasan ng mga lalaki na bahagyang sumilip para makakita ng Cocomelon. Maging si Yukame ay naroon din sapagkat biktima rin ito ng maruming banyo. Habang nagre-relax naman si Nube ay bigla itong nakaramdam ng espiritu. Agad na lumabas si Nube at doon niya nakita ang dalawang lalaki na hinahabol ng itim na nilalang. Dahil sa takot ay tumakbo lang ang dalawa hanggang sa makarating ang mga ito sa paligan ng mga babae. Nagkagulo ang mga ito kaya inalam ni Makoto kung ano ang nangyayari. Doon nila nakita ang mga maliliit na nilalang kaya inisip ng matanda na isinumpa nga ang lugar. Ngunit, sinabi ni Nube na ang mga halimaw na iyon ay tinatawag na Tsukumogami at hindi umano totoo na isinumpa ng paligan dahil gawa-gawa lang ng dalawang makong na gustong bilhin ang gusali ang pekeng balita. Dahil doon ay agad na pinagyelo ni Yukame ang dalawa para hindi na makatakas. Pinigilan naman ni Nube si Makoto sa pananakit sa mga Tsukumogami at sinabing ang totoo ay naroon ang mga iyon para tulungan ang matanda. Inilabas ni Nube ang tunay na anyo ng mga iyon at sinabing totoong ang mga ito ang nagpapadumi sa mga banyo, nang sa gayon ay bumalik ang kasaganaan ng Daomori Bathhouse. Natuwa ang matanda sa kanyang nalaman kaya nangako ito sa mga Tsukumogami na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa huli. Makalipas ang ilang araw ay nanatiling marami ang customer ng matanda sa kanyang bathhouse, bagay na ikinatuwa nito. Kinabukasan sa paaralan ay sabay-sabay na kumain ng tanghalian ang Section 5-3. Lumapit si Miki kay Kyoko upang ibigay ang mga karot sa pagkain niya bilang regalo o mano sa kaarawan nito bukas. Pero ang totoo ay ayaw lang naman talagang kainin ni Miki ang mga karot kaya nito ibinibigay kay Kyoko. Dahil kaarawan bukas ni Kyoko ay naisip nila na tumatanda na sila kaya napag-usapan sa klase ang mga pangarap nilang maging paglaki nila. Para kay Kyoko ay nais niyang magkaroon ng magandang trabaho balang araw at magpakasal sa lalaking gusto niya. Agad siyang biniro ni Miki kung si Hiroshi ba ang gusto niyang pakasalan, bagay na itinanggi niya para hindi siya lokohin ng iba. Kinabukasan maagang ginising si Kyoko ng kanyang ina dahil mahuhuli na umano siya sa kanyang trabaho. Nagulat si Kyoko sa kanyang narinig at inisip na nagbibiro lang ang kanyang ina kaya agad niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Nagulat siya nang makitang tumanda na nga siya at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang opisina. Dahil doon ay nagmadali siyang nagbihis para pumasok sa trabaho, pero habang tumatakbo papuntang sakayan ay litong-lito pa rin si Kyoko kung paano nangyari na matanda na siya ngayon. Pagkarating sa opisina ay nagulat muli si Kyoko nang makita na si Isu na ang supervisor niya, at habang ginagawa ang tambak na trabaho ay iniisip niya kung panaginip lang ba iyon, at pagkatapos ay na-miss niya ang panahon ng kanyang kabataan. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Miki para ipaalala sa kanya ang tungkol sa pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan sa bahay ng mga ito mamayang gabi. Pagkarating doon ay hindi makapaniwala si Kyoko na may triplets ng anak si Miki at nakita rin niya si Noro sa telebisyon dahil isa na iyong artista. Tuluyan na ring naging guro si Tamamo at isa sa mga estudyante nito ay ang panganay na anak ni Miki. Ngunit ang mas lalong hindi mapaniwalaan ni Kyoko ay nang makita na si Hiroshi pala ang napangasawa ng kaibigan. Biglang naiyak si Kyoko at sinabing kalokohan lang ang lahat ng nangyayari, sabay takbo paalis sa bahay ni Miki. Pumunta si Kyoko sa Daomori Elementary School para hanapin si Nube, ngunit bigo siya na matagpuan doon ang guro. Nang paalis na sana siya ay sinalubong siya ni Yukame kaya agad niyang inalam ang kinaroroonan ni Nube. Sinamahan naman siya ni Yukame patungo sa bahay ni Nube, pero dahil isa itong Yukiona ay hindi umano ito maaring lumapit kay Nube kaya umalis na si Yukame. Pagkarating sa bahay ay nakita niya doon sina Ritsoko at Nube, ngunit paralisado ang guro dahil umano sa nakalaban nito na napakalakas na espiritu noong makagraduate sa paaralan sina Kyoko.
Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Kyoko at sinabing kahapon lang naman nangyari ang masasaya nilang alaala. Pilit na hiniling ni Kyoko na ibalik siya sa panahong iyon. Doon na sinabi ni Nubei na si Kyoko ay pinamamalagian ng isang halimaw. Gamit ang oni ni Tae ay inalis ni Nubei ang halimaw sa likod ni Kyoko na siyang may kagagawa ng mga nangyayari ngayon sa dalaga. Pinuksan ni Nubei ang halimaw kaya naman nakabalik na si Kyoko sa totoong mundo. Nang magising ay tuwang-tuwa si Kyoko dahil hindi totoo ang lahat ng nangyari at masaya itong pumunta sa kanilang silid-aralan. Doon siya sinurpresa ng kanyang mga kamag-aral dahil ngayon ang kanyang kaarawan. Binigyan siya ni Hiroshi ng bulaklak habang dumating naman si Yukame na may dalang nagyayelong mga bulaklak para kay Nubei. Lumapit si Kyoko kay Nubei at sinabing kahit wala siyang ideya sa mangyayari sa hinaharap ay isang bagay lang ang sigurado siya na kasama nila si Nubei magpakailanman. Umiiyak na niyakap ni Kyoko si Nubei at sinabing mahal niya ito bilang kanilang guro. Nang sumunod na araw bilang proyekto ay ginawan si Nubei ng kanyang mga estudyante ng maiksing pagbabalik tanaw tungkol sa mga nangyari sa buhay nito simula nang magkasama-sama sila. Una na ay ang pakikipaglaban nito sa iba't ibang uri ng mga halimaw para lang maipagtanggol ang kanyang mga estudyante. Pangalawa ay ang kwentong pag-ibig ni Nubei sapagkat alam naman ng kanyang mga estudyante kung gaano ito nahumaling sa kapwa guro na si Ritsuko. Ngunit dumating at umeksena si Yukame na malaki ang pagkagusto kay Nubei kaya naman ganoon na lang ang pagseselos nito kapag nakikitang magkasama sina Nubei at Ritsuko. Dumating pa sa punto kung saan muntik ng paslangin ni Yukame si Ritsuko pero mas nanaag dito ang kabutihan. Gayunpaman sa pangyayaring iyon ay nalaman niya na gusto rin pala siya ni Nubei. Sa huli ay idineklara ng mga bata na si Yukame ang nanalo sa puso ng guro, ngunit umalma si Ritsuko kaya sinabi ni Nubei na mahal niya rin si Ritsuko. Dahil doon ay pinapili siya ng dalawa kung sino ang mas mahal niya pero dahil hindi makasagot si Nubei ay nainas si Yukame kaya pinagyelo nito ang mga iyon. Habang nababalot sa yelo ay sunod nang ipinakita ni Makoto ang 10 estudyante sa Class 5-3 na siyang may pinakamalalang sinaniban ng masamang espiritu. Sinimulan niya ito mula sa nakakatakot hanggang sa pinaka-nakakatakot. Maya-maya pa ay biglang pinutol na ni Miki ang pagkukwento ni Makoto dahil mauubusan na umano sila ng oras at sinabing ituloy na nito kung ano ang nasa mismong senaryo. Pagkatapos maluso ang nakabalot na yelo kay Nubei ay ipinagpatuloy na ng mga bata ang pagbabalik tanaw sa buhay ng guro at iyon ay ang pagiging magkaribal nito at ni Tamamo pagdating sa pagiging malakas. Sa huli, bago tuluyang matapos ang palabas ay isang misteryosong bisita ang inimbitahan ng mga estudyante sapagkat gustong-gusto umano nitong makita si Nubei. Inisip ni Nubei na magandang babae iyon, ngunit sa halip ay lumitaw ang isang matandang espiritu kasama ang pamilya umano nito na siyang bumitin sa buong katawan ni Nubei. Dahil sa takot ay nagtakbuhan na ang mga bata at naiwan mag-isa ang guro.